Well, hello everyone. I'm back for my second visit to Echo Park, and I'm thrilled to share that this park has achieved remarkable accolades, including recognition from the DILG and specifically from Becca. The Echo Garden here has not only won but is now gearing up to compete in the regional category, showcasing the incredible efforts put into making this place a true gem of sustainability and eco consciousness. Now, I'm very fortunate, ladies and gentlemen, to have Mom Pilar. There you go. Ma'am Pilar is one of the workers here. She's one of the persons who is really trusted to take care of Echo Park and be the backbone in helping create the atmosphere and the sustainability of the place. So, hello Ma'am Pilar. Good morning. Good morning. How are you po? I'm fine. Okay. Ma'am Pilar, so sa kabila ng mga kaalaman ko sa inyong masipag na pagtatrabaho sa Eco Park, isa sa mga naging inspirasyon para sa akin ay ang mga hiling ng ilang mga manonood na magkaroon daw ako ng interview sa mga manggagawa sa likod ng tagumpay ng Eco Park. And binanggit po nila yung pangalan nyo. So, kumbaga, you are one of the supporting staff. So, lalo na nakatanggap kayo ng mga ilang pagkikilala, especially this Eco Park, mga pagkikilala mula sa DILG at Becca. Yes. Okay, so we will concentrate on you, Ma'am Pilar. Okay? So, Ma'am Pilar, maaari nyo bang ipakilala ang sarili nyo sa ating mga manonood? Ano pa ang inyong mga pangunahing interest at hilig sa buhay? And basically, tell us about yourself. Isang magandang umaga po sa ating lahat at sa buong Pilipinas. Ako po si Pilar Oboy. Isang mapalang umaga po. Ako po yung nagtatrabaho po bilang tawani ng barangay. Dito po sa Eco Park, ako po yung maintenance dito sa lugar na po dito. And mahilig po akong magtanim. Ano pong mga tinatanim po dito. Sample po, yung mga may mga maraming bulaklak. Magdilig, yung mga halaman. How long have you been working here po? Since 2007. Nag-start lang po ako because solo parent po ako. Yes. Meron po akong anak. Kailangan maghanap ng trabaho. Yes. Tataguin para sa kanila. So, you really enjoy your work here? Yes po. Marunong po kayong mangisda? Sa ngayon po, hindi po pwede kasi Opo, marunong din. Okay, Pilar. So, maaari nyo bang ikwento tungkol sa inyong tungkulin sa Eco Park at kung ano ang mga araw-araw nyong gawain dito? Bale, ako po yung isang maintenance po dito. Okay. MRF helper. Aling tindera. Ang gawain ko po dito is Monday to Saturday from 8 to 5 p.m. Then yung mga gawain ko po dito, kung meron pong pinapagawa or utos ni Kagawad Churanyada, tinatampanan ko po yung land helper at maintenance po dito sa akin. I see. So, it's really a very big responsibility din. So, overall po, kayo po ang namamahala dito. Okay, so Pilar, ano ang nag-inspire po sa inyo na magtrabaho sa isang posisyon na may kinalaman sa pamamahala at pangangalaga ng Eco Park? Ang inspiration ko po dito bilang kawani ng barangay is maganda po kasi ang place dito, mamasyal, sa lugar po dito matahimik, pwede pa siya dito anytime. Pinagmamalaki ko po si Kagawad Tranyada. Siya po yung committee na Eco Park, na siya po yung pinaka-the best na kagawad, kaya po naging second place po ang barangay Kaibigan. Ano ang mga pangunahing layunin ng Eco Park at paano kayo at ang inyong mga kasama dito nakakatulong sa pagkamit ng mga ito? Bale dito po sa Eco Park, sa maintenance po, ako po yung isa. Sa MRF staff is 11 po sila, kasama ko po yung driver, Okay. driver ng truck at isang tulong-tulong. Ang pinaka-supervisor po ng MRF is Dominador Santos. Okay. Bale, ang tawag sa kanya, Ador. Yes. Then, kung sa ano po dito sa Eco Park and MRF, magkatuwang po talaga po ang yung dalawa po yan. Nagtutulungan po kami sa mga kaayusan, lalo na po sa mga basura, kailangan inisin, kailangan isa-segregate kung ano po yung dapat itapon at hindi dapat itapon at pwede pang pakikinabangan, nakatulad po sa mga papers, karton, plastic, disposable, mga minerals na
bottles, cans, tapos po yung mga bote na pwede pa po ipunitan, katulad po yung gin. Sa Eco Garden naman po, bale tatlo po sila. Ang pinaka-head po ng Eco Garden po ay si Kuya Mark Policarpio at dalawa po niyang assistant na magkapatid na si Tiburcio Alberto, Melencio Alberto. So, dito naman po sa ano namin, ang project po na inilabas po ni Kagawad Jo ay yung po yung biogas. Na okay naman po yung kalabasan niya po yung program niya at kasunod po ng Aling Tindera na may pinamahagi din po sa amin ng proyekto, okay naman po siya, wala namang problema. Dahil lahat naman po ng residents and kawani ng barangay ay nagbibigay po kung ano po yung hinihiling ni Aling Tindera. Ang layunin po namin dito sa Eco Park o sa barangay Kitiyan po namin is more best pa po na gusto po namin ipapakita sa, hindi lang po dito sa San Jose, region po ng Bulacan, na ito pong barangay Kitiyan Eco Park is napakaganda. At kung ano pa pong namin pwedeng gawin para ipagpakita pa po namin the best namin is yun po ay kagandahan po pa namin. Okay, so my next question po, Pilar, is paano ba nakakatulong ang Eco Park sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapahalaga sa kalikasan sa ating komunidad? Dito po sa Eco Park po, meron po kami environment or nature. Katulad po dito po sa fish pond. Okay. Fresh na fish na nakukuha po kaming Eco Garden na sarili po namin nature na tinatanim po namin ng fresh vegetable katulad po ng sitaw, kamatis, talong, okra, etc. po. Mostly po ang ano po namin dito is meron po kami ngayong bagong tinanim po na lettuce at saka mushroom. Then, ang sa MRF naman po is the biogas. Yun ang po ang pinag-ano po namin. Kaya po kami nanalo bilang second place po sa BECA is yung pong biogas. Kasi po ang biogas po, just in case po na wala po kaming super kalan, pwede pong gamitin ang biogas. Kasi nanggagaling din po ang biogas doon po sa mga natitira pong pagkain, katulad po sa mga nabubulot ng kulay. Doon po, inilalagay doon sa container po na para maging biogas at pwede po siyang lutuin. So, okay, Pilar, so maaari niyo bang magbahagi ng hindi malilimutan o kapaki-pakinabang na karanasan habang nagtatrabaho kayo sa Eco Park na naglalarawan ng epekto ng inyong trabaho? Ang hindi ko po makakalimutan dito po sa Eco Park, kung sakali mang wala na po ako dito, o sa business ko, is yung punong pinalago ko at nagkaroon na po siya ng bunga, ay yung pong tinatawag na miracle tree, tawagin ko. Pero ang bunga niya po ay calabash. Okay. Then, dito po sa Eco Park, hindi ko rin makakalimutan, yung mga dinedecorate po namin, sa tuwing meron po kami ditong event, lalo po ngayong December, ay magkakaroon po kami ng night market at may mga paliksahan singing contest sa mga adult or sa mga senior. At saka, pwede po ditong mamasyal. Kaya yun po ang hindi ko makakalimutan, ang Eco Park. Wow, okay. Thank you very much, Pilar. I'm sure those memorable experiences is something that's very hard for you to forget. Thank you. All right, Pilar, I have one question here. So ano ang mga hamon na kinakaharap ninyo at inyong kupunan sa pamamahala at pagpapanatili ng parke at paano nyo nalampasan ang mga ito? Na-experience ko po for the first time na bago po kami dito, hindi po namin inisip na gano'n nangyari. Pero sa tulong po ng aking mga kasamahan sa MRF, nagtutulungan po kami at binabantayan po namin ang bawat isa po sa amin kung ano pong dapat gawin sa unang pagsubok namin dito sa Eco Park na binaha po kami dito. Binaha, okay. Yes po. Sa awa ng Diyos po, yung MRF lang po dun sa kabila, hindi po. Pero minomonitor po namin noon kasi halos po yung mga gamit doon is nandun sa loob ng office. Ito po sa likuran ko pong bahay, dalawa pong bahay pong ito ay pinasukan po ng tubig. Dahil po sa bagyo, hindi ko po alam, nakalimutan po. Ito lang pong taong 2023. Okay. Hindi ko na po alam anong buwan. At hindi ko po makakalimutan na ito po yung inuupuan ko pong kubo ay isang dangkal na lang po ay babahanap po. Sa awa ng Diyos po at humilong naman po ang lahat. Dahil lang po
sa pagtutulong po namin dito ng mga kasama po namin sa MFA at iba po yung mga kasama ko sa kanila. Nilinis po namin. Nilinis lang talaga. Kasi yan po mga bukas po yan. Aha. Pumasok po tayo. Oh. Pumasok po. So, paano niya natanggal yung tubig na baha? Kaya lang din po, umabaha. Bumabaha? How long did it take? More or less? 2 days. 2 days before it settled Yes. down again. Oh. So, itong taon lang na ito and posibleng mangyari po yung again in the future. Wala na po. Wala na. Yes. Yun Pero na po kung yung sakaling magbagyo ulit, alam na po namin ang gagawin din. that's very good. At least lessons learned and then you already have Basta pusin po yun. solutions in place if in case na magkakaroon ulit ng baka kagaya ng ganun. Okay, thank you very much, Pilar. Paano nakikipag-ugnayan ang Eco Park sa ating komunidad at paano nyo hinikayat ang mga tao na pahalagahan at protektahan ang natural na kapaligiran? Number 1 po kasi sa amin ang basura. Kailangan natili malinis at kailangan po i-segregate ng maayos. Then the other po sa mga residents at saka mga pamilyang barangay, kung ano po yung mga basura na pwede po nilang ibenta, pinipili po namin. Ano po ang in-encourage po namin sa mga tao dito sa barangay Kaipian para iwasan po natin ang kalat ng basura. Yung po importante sa barangay na number 1 po ang basura, i-liquidate or pwede pa po pakinabangan at ibenta. By the way po, meron po akong ipapakilala po sa namin. Etong this coming December, meron po kaming night market. So, pwede po kayo po pumunta dito sa amin. Meron po kaming ng sale ng vegetable and more or less po yung mga varieties na clothes or utensil, yung mga straw bag na ginagawa po namin sa livelihood po namin bilang po namin sa barangay Kaipian, na yun po ang pinagmamalaki po ng barangay po, na yun po ang unang ginawa sa livelihood is straw bag. Then, candle making, marami pa pong iba. Nag-start na ba ang candle making? Yes po. Maaari niyo bang ilarawan ang anumang nagpapatuloy or paparating na mga proyekto o mga inisyatiba sa Eco Park na inyong inaabangan? Yung mga livelihood po ng barangay, first po is straw bag na ginawa po ng mga beso. Sila po yung nag-training po sa mga taong gustong magkaroon po ng dagdag kaalaman. Then yung sa candle making, very excited po ako doon kasi first time po pong nag-training. Hindi ko in-expect na sa haba ng panahon, haba ng taon nagkaroon po ako ng experience na gawa ng candle making. Then, ang humahawak po ng review po yan is mga beso po ng barangay. Ang head po ng beso is si Bernadette Galasinao. Then yung mga staff niyo po, ang mga kasama niya po ay sina Ate Carla Romisanta, si Carmelita Bayot po. Sila po yung mga beso po na sa kalukuyan po ay sila po hanggang ngayon ang mga beso po ng barangay ng Kaipian. Ang HOA, Yes. nagre-request. I see. Yes, Sa po. HOA mismo. Yes po. Halimbawa sa HOA po, di ba meron pong officers na livelihood. Yes. So yan si livelihood po ng officers ng HOA, pupunta po sa barangay. Kung sino po yung head, pwede niyang kausapin sa kagawad, sino po yung mahawak ng livelihood at sino po yung head ng kawani ng barangay. Doon po sila magre-request. Depende po kung meron po. I see. Pag may Okay. pondo po, saka po sila bababa at i-schedule po. Halimbawa So- po, may binaba po si kagawad, kung si kagawad, pero po hanggang ngayon, kung siya po yung makawak, mag-i-schedule po siya kung saan pong lugar na nag-request na ito ang gagawin natin training para sa kanya. Candle making. Kung gagawa po ng basahan. Yung basahan po na pillow Yes. or yung map. I see. Yes. sa paa, Okay. yes po. Marami po silang mga livelihood. With dishwashing, siguro mga January po. Okay, Pilar, so we're coming to the last question po. What we wanted to know is, Pilar, anong payo naman ang maibibigay nyo sa mga individual na interesadong magtrabaho sa pangangalaga at pamamahala ng kapaligiran, kagaya ng Eco Park, batay sa inyong mga karanasan sa Eco Park? Batay po sa aking karanasan po dito sa Eco Park. In the first place po, ang kailangan po dito is sipag at tiyaga Yes. bilang empleyado ng barangay. Be responsible Yes. sa gawaing nainatala sa trabaho. At saka, yung attitude po, kailangan po talaga na ipakita sa tao, yung
tulungan at makipagsalumuha sa mga bawat kasamahan sa barangay. Kailangan po dito sa ako ay makibahagi ka kung ano yung dapat mong gawin, ay ipagpatuloy mo pa rin na mas maganda pa kesa sa ibang ginawa mo pa. Yes. Dagdag po yun para sa kaalaman ng bawat isa. Kailangan ba talagang may experience sila sa pag-aalaga ng halaman? Kailangan po ba yun? Or pwede nilang... po, kailangan. I see. Okay. Para at least naman kung wala na po sila dito, o pwede na pong ipamahagi din po sa iba Mhm. na ganyan ang ginagawa niyo. Hindi tayo na nagtatrabaho dito sa kanila. Wow. Okay, maraming salamat sa iyo, Pilar. Pilar Oboy, Yes. right? So, isa kayo sa mga hardworking na miyembro ng ating park team. Ang inyong kontribusyon ay mahalaga sa pagpapabuti ng park na ito. Maraming salamat, Pilar, sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa ating komunidad. Ito ang patunay na ang park ay tunay na tagumpay dahil sa mga taong tulad nyo. Hanggang sa mga susunod na proyekto at muling pagkikita.